Si gold po, most likely, sabi natin sa inyo kahapon nung nasa Hong Kong pa ako, there's a likelihood na magko-consolidate. There's a likelihood na baka mag-consolidate lang po ito, si Goldify. Medyo malawak yung area, kaya magandang ilagariin. 4385 to 4185. $200 range po yan. You don't need to trade yung buong range na yan kasi baka maliquidate ka dyan. Diba? Kung aantayin mo dito, diba? Bababa ka ngayon sa 1 hour lang. Baba mo po sa 1 hour, hanapin mo lang, okay, green cloud ba sa 1 hour? Alright, sige. Green cloud, maghahanap pa rin ako ng buy the dip setup sa 5 minute. Kapag ka po si gold ay wala sa kanyang all-time high, wala sa kanyang price discovery zone, so meaning the price is trading below its all-time high, pwede ka mag-abang sa 5 minute ng BTD setup. 5 minute. Pero once na bumasag yan at mag-record na naman ng all-time high, babalikan na naman sa 2 minutes. Babalik ka sa 2 minutes. Bakit po? Papakita ko sa inyo. Pag si gold kasi lumipad at bumasag ng all-time high, ito po yan, dire-diretso yan. So, hindi ka pagbibigyan niya ng dip sa 5 minutes. So, hahanap ka sa 2. Pero once na mag-consolidate yan, so, for example, ito, nauntog siya dito, ilang 4 hour din yan. No? Siguro isang araw lang to eh. Nag-consolidate ng konti yan dyan, meron ka sa 5 minutes dyan ng mga pullbacks. Pero once na bumasag na naman price discovery, layo na naman. Ang huli, 2 minutes to closing. So that's gold. So tignan natin kung kaya niya bumasag ng all-time high ulit, mag-record na naman ng all-time high. Depende sa mga bumibili sa Costco. Depende mo yan, di ba? Sa mga namimili sa Costco, syempre, di ba? Kung marami kayong bibili, tutulak na naman yan, alright?